Sa isang bulaklak ako'y napatingin, kay ganda ng kulay, puno ng buhay. Para bang nagsasabing ang Diyos ang may gawa sa atin. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. May isang sanggol aking narinig, siya'y umiiyak, ina'y hinahanap ng aking maalala ang sabi sa Biblia. Ang kaharian ng Diyos ay para sa kanila. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. San mang bagay at mga gawain, lagi kong iisipin ang kaniyang bilin. Dumating man ang mga suliranin, di dapat manimdim pagkat siya'y nakatingin. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Oh, kay sarap na mabatid, nasa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nakamasid. Siya'y nakamasid, siya'y nakamasid. Ang Diyos nakamasid. Amen. Good morning, good morning, good morning, good morning po mga kakape. Welcome po sa ating programang Morning Coffee Devotion. At ngayon po ay Sabado dito po sa Pilipinas, dito po sa Asia. Ang oras po natin alas 5:17. Ngayon po ay August 14, 2021. Happy weekends po sa ating po lahat. And of course, good morning, good morning, good morning, good morning po sa ating lahat. Good morning, magandang umaga po sa atin dito sa Asia. Good afternoon o good noon, magandang tanghali po dyan po sa Hawaii. Magandang hapon po dyan po sa San Francisco, California. Magandang hapon at gabi na rin dyan po sa Canada, dyan po sa Toronto, sa Alberta, dyan po sa Regina, Saskatchewan, at yes, dyan po sa Ontario. Magandang gabi sa inyo lahat. And of course, magandang gabi rin dyan po sa England, dyan po sa Kent, dyan po sa Sunderland, sa London,
at sa lahat po ng parte ng England na kung saan inaabot din po ng ating programa. At magandang gabi o hating gabi po dyan po sa Taif, Saudi Arabia, dyan po sa KSA, sa UAE, sa Saudi Arabia. Magandang gabi at madaling araw sa inyo at magandang oras din po dyan sa Netherlands, dyan po sa Kuwait, dyan po sa Spain, sa Switzerland at pati na rin po sa Norway. Lahat po ng mga parte o dako ng mundo na kung saan inaabot po ng ating programa. Magandang oras po at nawa ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay mapapasa atin pong lahat. Ito po si Brother Rafi, si Gagawad Paeng, lumalapit muli sa inyo para po tayo magsama-sama at pag-usapan, pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. May God give us peace and good health, mga kakape. And as we continue on, pasalamat sa Panginoon for giving us this new day para po tayo magkaroon ulit ng pagkakataon na mag-aral ng kanyang salita at milulhati po natin ang kanyang pangalan at tayo makalapit na rin sa kanya at ating pong idlog at ating pong ilapit sa kanya ang ating pong mga naramdaman, karamdaman, ang ating pong mga hinaing dahil po lagi po siyang naghihintay sa ating lahat. Ayan po. So, as we go on, pakinig po muna tayo ng isang awitin bilang pasasalamat sa Diyos, mga kakape. Ito po ang awiting taos pusong pasasalamat. Tandaan po natin, pag tayo magpasalamat sa Diyos, ibigay po natin lahat. It should be from our hearts. Ayan po. Salamat sa Panginoon at ito po ang awiting taos pusong pasasalamat. Magandang umaga, Judy and Brenda Rosales. Yan sa 48A Kabungaan, Lawag City. Good morning po, Tito Rav, and to all kakape, happy weekend everyone and stay safe. Maraming salamat, Judy and Brenda Rosales. Ayan, kay Kuya Vic, Madamba, Vicente Madamba family, good morning po sa inyo, kay Ate Lorna at lahat na kayo dyan at ang ating pong welder, ayan, si JJ. Maraming salamat sa inyo pong mahal na anak. Ayan, si JJ. Thank you very much for helping. Ayan. So, Kuya Vicente Madamba, Kuya Vic, good morning. And of course, kay kapatid na G. Bailon sa Taiwan. Magandang umaga, kapatid. Salamat. And yes, blessed morning, bro. At sa lahat ng kakape. Nagkakape ka ba dyan? Yes, thank you very much, Uncle or Manong Rogelio Alonso Reyes din po sa Hawaii. Magandang tanghali. Nimbag nga aldaw yung dita. Uno pang aldaw yung dita. Manong Rogelio Alonso Reyes sa Hawaii. Magandang umaga sa ating lahat, Brother Rafi, at sa mga kakape. Yes, maraming salamat, Kuya Vic. Salamat. Mas masarap sana pag may suman, di ba? Thank you. And yes, thank you very much sa mga pagtawag, sa mga shout out. Emilia Barbano, Pambing Eslabon Lizardo, Catherine Eslabon Cantor, and Marinel Rieta Ruatos. Magandang umaga. Halika na kayo at tayo magsama-sama. Kay Ma'am Maymay Aidan Jen po sa Kent, England, maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo dyan. And kay Uncle Arnel Valeriano and Auntie Elena, good morning. And of course, happy birthday pa rin sa inyo kahapon. Ayan po, related. Pwede pa rin, fresh pa rin yan. Happy birthday kay Auntie Elena Valeriano. Thank you very much, Uncle, for always being with us, for all your support. Maraming salamat. And to all who are sharing or shared, who are always sharing our videos, thank you very much. Dahil nga po nagpapakita na tayo po ay meron pong puso para ating pong ibahagi ang salita ng Diyos sa ating pong mga kakilala at mga kaibigan dito sa Facebook. Ayan po.
Yes, good morning kay Ma'am Catherine S. Lacona Cantor. Ayan, nandito na siya. Blessed morning, Pastor. Blessed morning din po sa inyo. Maraming salamat sa Panginoon. And of course, congratulations kay Princess Lagua Marcos. Kay Princess and Billy Lagua Marcos, congratulations sa inyong baby. And yes, praise God. Dahil siya po ay nanganak na maayos. And yes, safe. Congratulations. And yes, naimbag nga malimyo, naimbag aldaw yo, the Hawaii. Princess and Billy Lagua Marcos. Good morning, brother, and to all kakape. Stay safe, everyone. Yes, thank you very much, Uncle Arnel. Maraming salamat sa lahat. Mahal naming Panginoon sa paggabay mo sa amin araw-araw. Yes, maraming salamat sa Diyos. Dapat lagi natin na-appreciate yung kabutihan ng Diyos, mga kakape. Emelia Berbano, good morning ma'am. Blessed morning everyone. And of course, nandito po si Ma'am Emerita Baptista Corpus. Ayan, so maraming salamat sa Panginoon. At isa pa pong awitin, mga kakape, ang ating pong paboritong pinapatugtog dito, ang salamat sa iyo, Panginoon. Good morning sa lahat ng mga kakape, especially to you, Brother Rafi. Thank you very much, Ma'am Emerita Baptista Corpus, dyan sa San Francisco, California. Salamat sa buhay ko ngayon. Uncle Andy Ramos, and of course kay Auntie Aldrin. Good morning. Ay walang matatag. And kay Sir Noel S. Kabaki. Good morning po. Ano pang oras po kayo? Kung saan man kayo ngayon? Magandang oras po sa inyo, Sir Noel Kabaki. Maraming salamat po. Good morning to all mga kape. Yes, galing kay Uncle Arnel Ramos. I'm sorry, Andy Ramos. Nagkaramas ng plan. Ilagtibon kay Mutug. Nga duwa nga ulitog ko. Thank you very much, Uncle Andy Ramos. Ay, beta. Gananos. Thank you very much, kapatid na G. Bailong. Ma'am Emerita Baptista Corpus, is 2:20 p.m. here, but I'm having coffee. Ayan. Salamat. Yan yung tawag nating afternoon coffee. Para pampainit po ng katawan. Para magpawisan. Pag dito, hindi ko alam po dyan. Yes, good morning kay Ate Madeline Asuncion Reynon. Kay Kuya Willie Reynon. And of course kay Attorney William Reynon Jr., kay Fiscal, and of course kay Inas Keter de Cantila Green. And yes, thank you very much also to Brother Mark Hill Calano for always sharing our videos din po sa Peralta, Barangay Peralta, Dingras. And of course, maraming salamat Pastor Leonard Sagi and kay Sister Hilda Agbawa. Ayan. Ma'am Shoni Bidegosman, halika na. At tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Good morning kapatid na Esmeralda Cacacio. Ma'am Esmeralda Cacacio, good morning. And of course sa Cacacio family, awan tilabas na kay amin. Neng Cabrera, magandang umaga, Neng. Kay Angel Dumlao, kay Manu Dumlao, and of course kay Nana Ilay, good morning. Kay Manang Jessie Cristobal Tawiran, at kay Auntie Pasing Akli. Good morning, Pastor, from Mount Esmeralda Cacacio. Ayan po, salamat sa iyo, Panginoon. Ayan po, so mga pagpatuloy po natin yung ating pong pagbati. Kapatid na Gina Balana Balon, good morning, salamat. And yes, dyan po sa Canada, kasama po natin si Ate Fe Alonso Cabalsa. Huwag po natin kalimutan, Cabalsa Music po sa YouTube. Mag-subscribe po kayo doon. At gusto ko lang pong sabihin at ipaalam sa atin lahat na ang kanilang pong kinikita sa YouTube channel po nila ay para po sa mission for the furtherance of the gospel. Kaya saan pa?
kung ating pong sinusuportahan yung mga YouTube channel na minsan ang naibibigay sa atin ay yung katuwaan lang ng ating pong katawan o yung mga bagay-bagay na titrigger lang po yung ating pong ang ating pong happiness, kumbaga kung saan masaya po tayo pag atin silang napapanood, yung mga jokes nila, minsan yung mga programa nila na nakaka touch ng na istorya. And yes, huwag po natin kalimutan bilang mga anak ng Diyos, suportahan po natin ang mga channels na kung saan nabibless po ang ating pong buhay spiritual, that will help us to grow spiritually into maturity. Ayan po mga kape, huwag po niyo kalimutan Kabalsa Music. Don't forget to visit Kabalsa Music channel sa YouTube. And of course, don't forget to subscribe and to click the notification bell so that you will be notified in every new uploads na kanilang pong ilalagay, idadagdag. At of course, always watch their videos. Ayan po. Good morning sa inyo, and good afternoon sa iba. Work pa po kasi pero nakikinig lang. Yes, maraming salamat kapatid at Ate Fe Alonso Kabalsa. Ayan, regards po sa lahat. And of course kay JM Kabalsa. Kay MJ or JM. Ayan. Kay John Matthew daw, nandiyan si Nanang. Kay kapatid na Judy Valdiviano, good morning Pastor and all. Ayan. Ang anak po ni Ate Fe Alonso Cabalsa na nandyan po sa Canada ngayon, na magaling magpiano, magaling kumanta, and of course ang kanyang asawa kumakanta, mga vocalist po yung mga yan, ay alaga po ng aking nanay noon, ang batang nagpapiano. Malaki na siya ngayon, and praise God. Yes, good morning to all Calababol and to all kakape from manang kay ate or kay Ma'am Judy Valdiviano. Good morning kapatid. Mariel Rieta Rawatos, good morning. Kumusta ka na? We are always praying for you. Emerita Bautista Corpus, good morning to Fe. Ingat kayo dyan. Ayan. Good morning bro, and to all keep safe po. And yes, yan ito lang mga shout out at mga pagsigaw, pagtawag ni kapatid na G. Bailon, kay Lawrence, Ira Jane Bailon, Yel Bailon, Ryan Sir Bailon, Joey Bailon, Adela Balanay Bailon, Mike Hayon, Matthew 6:33. Matthew 6:33 ang sabi nun? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Good morning Uncle Samuel Sammy Alonso, kay Auntie Marilyn Roca Alonso, good morning. Ma'am Bel Guillermo dyan po sa Spain, buenos dias po, buenas tardes, buenas noches. Ayan, magandang oras po sa inyo dyan sa Spain, Ma'am Bel Guillermo. Ayan, kay hello brother Rafi and all from Ma'am Bing Eslamo Lizardo, thank you very much ma'am. David Ascension Manning Sr., good morning. Good morning of course kay Rosalie, kay Ate Marlene, and yes, good morning po sa ating lahat. Emeline, good morning. Kinakantahan ni Auntie Edie, baby. Sumot lang ang lalang agkantaya. Kaya pala magaling sa music kasi kinakanta doon ng aking nanay ng bata pa. Doon, inalagaan po ng nanay doon sa Cavite. Can you imagine? Nakarating ang aking nanay from Cavite to Cavite. Ayan po, nagkasama po sila noon. And yes, Marinel Rieta Rawatos, thank you bro. Okay na ako. Okay na po. Yes, thank you very much. Thanks to God for that. Kapatid na Christy and Dakutan, good morning. And of course, thank you very much kapatid na Christy and Dakutan for always sharing our videos. And yes, kay kapatid na Los Biminda Asuncion Gonzales. Ayan po, so nandito na tayo lahat. Mga kakape, tayo po ay magpatugtog muna ng awitin bago po tayo papunta sa panalangin.
At ito po ang ating pong pakikinggan. Tapat kailan pa man, ito po. Huwag po natin kalimutan na kahit ano po nangyari sa atin, kahit ano po ang kalagayan natin, kahit ano po ang ating pong nararanasan ngayon, tandaan po natin ang ating pong Diyos ay tapat kailan pa man. Sir Jack Ibagbaga, Tarakit yan. Good morning brother Rafi and all. Maraming salamat. DJ Jack Ibagbaga. Naroon siya't naramay ang Panginoon Tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan. Para ba ang daigdig sa'yo'y pumapasa? Lalahanin mo sana. Good morning kapatid na Nancy Abanto. Thank you very much for joining us again. And of course kay Ma'am Alaba, Ma'am Kylie. Magandang umaga sa iyo. Kumusta na kayo? Sa buhay ko'y sapat Ang ating po kasama dyan po sa Ilocos Norte Police Provincial Office, na ako ay si Ma'am Alaba. Kumusta ang ating mga tropa, ang ating pong squad? pangako niya'y di And yes, sana maayos na ang ating mga kasamahan. tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, Direct your children unto the right path, malapit and when they are older, they will not leave it. daigdig Yan po ang Proverbs 22:6 sa'yo'y na binahagi sa atin ni Ma'am Emerita Baptista Corpus. Train up a child the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ayan po yun. tapat kailan pa Mas man. maraming salamat, kapatid na Nancy Abanto. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat dapat Na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Yes, Ma'am Officer Kylie. Maraming salamat, Ma'am Alaba. Catherine S. Lacona Cantor. Ayan po ang awiting tapat kailan pa man. Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you Lord for the life that you have given us, sa kalakasan, sa kalusugan. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa maghapon, salamat sa gabi. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa paggabay. Salamat po Panginoon at kami po ay naririto at nagkakaisa. At nagpapasalamat kami dahil sa puso na binigay mo sa amin para matuto. Inaasam-asam ang iyong pong salita na magpapalakas na naman sa amin. Maraming salamat po Panginoon sa mga sitwasyon sa buhay na kahit minsan di po namin maunawaan. Pero salamat Panginoon sa iyong biyaya at lahat ng ito na pagtagumpayan namin. At lahat ng ito ay lumipas. Na meron po kami mga natutunan. At kami po ay lumalago sa buhay espiritual. Panginoon, salamat dahil kayo po ay Diyos na mapagpatawad. At maraming salamat po sa pagpapatawad niyo sa lahat po ng aming pagkakasala. Sa amin po mga naisip, Panginoon, na hindi po tama.
sa aming po mga salita na nakapagbibigay, Panginoon, ng lungkot o kalungkutan sa inyo. Sa mga galaw po namin, Panginoon, at gawain, pati kaugalian, na nakapagbibigay sa inyo, Panginoon, ng lungkot, Panginoon, patawarin niyo kami. Maraming salamat sa mga kapatid na rito nanonood at nakikinig. Sa mga nandyan po nagtatrabaho pa, yung iba kailangan na lang magpahinga dahil sa maghapon na gawain, but they choose to be here to be blessed from your word. So please, Lord, use your servant. Bless each every one of us. Please, Lord, dahil kayo po ang aming Diyos na nakakaalam ng lahat, nilapit po namin sa inyo, Panginoon, ang bawat karanasan, bawat karamdaman, takot, pangamba, pagkakautang, pati na rin po, Panginoon, sa may mga kamag-anak na naka-isolate at naka-quarantine dahil po sa COVID. At sa lahat po ng klase o anuman po ang kanilang pong karamdaman, lumalapit po kami sa inyo, Panginoon, at sa inyo po namin dinudulog ang mga ito dahil only you can heal them because you are our great healer. You are our real doctor. So ngayon po, Panginoon, nilapit po namin sa inyo ang mga nangangailangan po, Panginoon, ng comfort, at you please continue to comfort them, please strengthen them, and please encourage also, and please, Lord, strengthen them sa mga meron ng pong kahinaan sa kanilang pong pangangatawan dahil po sa pagtanda at nang dahil din po sa mga sakit. We pray that you please strengthen them. Lord, please use their lives na maging kaaya-aya po sa inyo. And we pray for the healing of our friends, relatives, neighbors. Ang aming po mga kakilala. Lord, please continue to heal Sir Nemesio Alipio Jr. Please strengthen him. Please provide also their needs. Sa mga nagpapakimo, sa mga nagpapadialysis, sa mga dumadaan po sa medications, please give wisdom to their physicians, to their doctors, to their specialists. Lord, please teach them the right thing to do. And please continue, Lord, to heal Ma'am Evangeline Pendia, Ma'am Trinidad Cabigot, and her mother, Sir Alcaraz, Trinidad Adsuara, Geraldine Manuel, Natalie Cheng. And yes, Lord, we pray for DJ MJ, continuous healing. Sir Stephen Orke, J. Bailon, Grami Krame, Sir Ben Salpapala Carla. Please continue to heal and to strengthen all of us. And of course, Lord, dapat po namin sa inyo si Janelle Sharp. Please, Lord, heal her, strengthen her. Please, inyo po silang gabayan. At Panginoon, we pray that you may please protect them also. Kaya din po, Panginoon, ang pamilya Asuncion dyan po sa Toronto. Inyo po silang gabayan, proteksyonan, palakasin. I cast you din si Mera Asuncion, and of course, Lord, for the promotion of his son,
bilang kawal ng gobyerno. Please, Lord, help him. And we pray also, Lord, for Auntie Marilyn Raca Alonso for her complete recovery. And we thank you, Lord, for sustaining her life. Yes, we pray that you may please strengthen her and heal her. Kay Rafael Ragasa, LD Alonso, Ilyong Asuncion, Chike Alonso, Edna Tomas, Manon Dennis Tomas, that you may please strengthen them. At patuloy kayo magtrabaho, Panginoon, kahit po sa pangangailangan nila. Kay Delberto Cañete Jr., kay Ate Linda Gawad, kay Ate Rene Laborte, Ma'am Elizabeth Cirilo, maraming salamat po. Sa amin po mga minamahal sa buhay, strengthen them. Kay Ma'am Telma Harap ako ng Dilaw at sa kanyang anak na si Christine, please continue to work in her life. Please encourage her. Kanino po, Panginoon, sa anak po ni Casa Flora de Lisa Asuncion, sa kanyang pong family, that you please intervene to their problems. And please, everything will be that everything will be okay. Maraming salamat po. Please continue, Lord, to strengthen ng mga nandyan po sa naka-quarantine, mga naka-isolate, at kahit anuman po ang karamdaman nila. Please, Lord, strengthen them na matapos po ang kanilang pong quarantine na maayos po ang lahat. Mga amin pong kabarangay at mga kakilala ng bawat isa naririto ngayon. We thank you very much, Lord. Kay Sir Radis Sanwani, please work also to his brother. And yes, sa Bernes and Bernabe family, please continue, Lord, to strengthen them, Panginoon. At kay kapatid na Rowatus, we pray that you may please, Lord, continue to guide them, protect them. Kay Mambingas Labo Lizardo family, kay King James, and yes, Lord, we pray for everyone, including Mama Trinidad Adsuara. At Lord, sa pamilya po ni Arian Stevenson, that you may please protect them. At ganoon po, Panginoon, sa anak niya, that please strengthen her legs na makatayo at makalakad na rin. Yes, maraming salamat po. And to all the members of our churches, Lord, please remind us always that we need you. To all the pastors, preachers, missionaries who preached the pure gospel, Lord, please bless them and provide their needs, as well as provide for their projects and even building projects. Maraming salamat po. At sa lahat po, Panginoon, ng mga anak ko na ginagamit niyo sa social media, that you may please protect us and teach us all the time. Please, Lord, use us to spread your word, the gospel of your salvation. Please give us that courage, Lord, to do so. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat din po, Panginoon, sa pagkakataong ito, dahil alam po namin that hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iwan. We thank you, Lord, for taking care of us, even the whole our families. Sa bawat individual na rito, Panginoon, I do believe that sila po ay lumalapit sa inyo ngayon. At sinasabi lahat po ng kanilang pong mga requests. And please, Lord, listen to our prayers. Hear our prayers, Lord. Maraming salamat po. And please continue, Lord, to strengthen all of us and give us the burning desire to learn from your word,
Give us humility that your grace will continue and can work in our lives freely. Maraming salamat. To our government, Lord, we pray for our President, to the Senate, to the sa mga senators, sa mga nandyan po sa Congress. Lord, please, naniniwala po kami na wala pong imposible sa inyo. Sa amin pong nararanasan ngayon is pandemic. We pray na kung sino man po ang mga umaabuso sa mga kababayan, sa lahat po ng tao, at ginagamit nila ang pagkakataong ito para sila ay magpayaman, we pray that you may please work in their lives, whoever they are. Please touch their hearts and please remind them that they are there to serve, not to be served. That's why you are called public servants. And please continue, Lord, to work in our governor. Please give him wisdom in every decision that he will make. Ganun din po ang aming pong mayor. Down to the communities where we are in. Sa mga punong barangays, please, Lord, bless them and strengthen them. Because napakalaking responsibilidad po ang bigay sa kanila, including the barangay officials, the frontliners. We pray that you will continue, Lord, to heal and to strengthen the frontliners. Please protect us. And Lord, kami po ay nagkakaisa at nagpapakumbaba sa inyo ngayon, that you may please heal our land. Bless the mga OFWs, mga domestic helpers, mga immigrants, mga workers, mga seamen sa ibang bansa. Please, Lord, protect them. Please bless them also with peace and good health. And please, Lord, provide their needs, even their families here in the Philippines. Please, Lord, provide also their needs, even our food every day. Maraming salamat po sa mga ginagamit nyo para i-provide po ang aming mga kailangan. Lord, please bless them more. Maraming salamat po. And we thank you very much because alam po namin na sa inyo po galing ang mga ito. And we are your instruments to be a blessing to others. Maraming salamat po, Panginoon. And yes, we pray for Manong Marcel Anchieta Divina. Please continue, Lord, to heal him. At sa lahat po ng mga families na rin dito, please encourage us. Bantayan mo po ang aming mga pamilya. Maraming salamat sa pagtatrabaho sa pagbibiyahe. Sa mga business, sa mga naghanap po ng trabaho, please provide for them. At sa lahat po ng mga na-infect po na aming pong kabarangay, we pray that you may please heal them, Panginoon. We thank you very much, Lord. Panginoon, maraming salamat. Please teach us today. We pray even, Lord, sa mga naririto ngayon kasama namin, nanonood at nakikinig at manood pa at makikinig pa. We pray that you please bless them and bless their families. Maraming salamat po. We give you all the glory. Gamitin mo po ang iningkod sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat sa Panginoon, mga kape. And kung hindi ko man kayo na pangalanan, God knows what is in our hearts. At yes, we should continue to praise and glorify Him in our lives. So tayo po ay makinig ng isang awitin. This song, Kailan Pa. Yes, we are here with a purpose to serve God. Let us remember that. Hindi po tayo naririto para po sa ating sarili lamang. Tayo po ay naririto upang iluwalhati ang pangalan ng Diyos sa ating pong buhay. At upang maipalagaan na pangsalita ng Diyos ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kailangan po natin pakatatandaan yan. Salamat sa Panginoon. Kailan pa ibibigay ang buhay Thank you very much, Ate Madeline Ascension Reyno. Maraming salamat. Manang Marcel Waco, good morning dyan sa Bakra, kay Kuya Mario, kay Dixon, kay Marjan, kay Angel Bird. Thank you very much, Ma'am. Maharap po nila. Sorry
Boy Pagadale, good morning. Kas Jeff Alonso, good morning, Kas. Siya ay Kasi Ismael, and of course, Manang Norma Ragasa sa Hawaii. Kay Reggie Ragasa, kung nakikinig ka ngayon. Kuya Victor Palakay, dyan sa Canada. Geraldine Manchete, thank you very much, Mama Geraldine. Manang Jessie Cristobal Caviran, of course, kay Nana Ilay, good morning. Manong Willie Raylon, good morning. Auntie Mila Domingo Alonso, good morning, Auntie. Kay Florencia Calano, maraming salamat, kapatid. Galere Rodolfo, good morning. Good morning dyan sa Pidi, sa Estancia, dyan sa Utuy. Kumusta ang lahat dyan? Kumusta na lahat dyan? Galere family. Of course, sa mga members dyan, kapatid na Rodolfo. Thank you very much. Marcel Ancheta Divina, maraming salamat. Manong Kamsat. Rodelisa Asuncion, dyan sa Canada, kapatid. Kas, thank you very much. Kay Sharon Calibo Agtang, good morning. And of course, kay Coldstream Peace M. Espino. Ayan, maraming salamat. Also, to Floridine Espejo Acubao Wanya. As Gilbert Tangunan, good morning. Yan po awitin, kailan pa? Kailan ka pa maglilingkod sa Panginoon? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuhang ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, Kumusta po ang lahat po ng ating mga kamag-anak, mga kakape? lingkuran, kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, Kay Kuya Rizalito Lopez. Lopez family, kay Ma'am Florence, of course. Sa ating pong punong barangay, Kapitan Jerry Corpus Alonso, good morning po. Kay Manang Anita Domingo Alonso, kay Auntie LC Atapawan, kay Auntie Daling, at kay Auntie Mindanan dyan. Ayan po mga kakape. So let us proceed po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. And of course, kahapon po ang ating pong pinag-usapan, ang ating pong responsibilidad, as we all know that we are in the hand of God. Tayo po ay nasa pangangalaga ng ating Panginoon, and praise God for that. Dahil lahat po ng nagsitanggap sa Panginoong Hesukristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, I'm always telling this because this is the most important message that we can know, that we can also share to others, that the gospel of our salvation. When we say the gospel of our salvation, mga kakape, we are talking about what Jesus Christ did on the cross. When Jesus Christ came, nung pumunta po si Kristo rito, ay hindi po nagpunta rito bilang hari o bilang upang siya po ay paglingkuran, bilang isang amo o bilang isang master, but the primary goal of the Lord Jesus Christ when He came is to save the whole world, para po iligtas ang buong mundo mula sa kasalanan at sa kapahamakan ng dahil po sa bunga ng kasalanan. Ito po ay kamatayan o kaparusahan doon po sa impyerno. That's why when Jesus came, ang kanyang pong buhay ay inaalay po sa ating lahat, and praise God for that. Sino ba naman tayo, di ba?
Sino ba naman tayo para ibigay ng Diyos ang buhay niya para sa atin? And what is the reason why He need to do it? And we all know and we have learned that because of sin, dahil po sa ating kasalanan, dahil po sa kabayaran ng kasalanan, dahil isinumpa po ang bawat isa, naputol po ang ating pong relasyon dahil po sa pagkaroon ng tinatawag na pagiging swail, dahil hindi po sumunod ang ating pong ama na si Adan, at dahil dyan lahat po tayo ay nadamay. Kaya may tinatawag tayo sa Ilocano, yung tinatawag na basol ng tawid, kaya sa Tagalog, yung ating pong namana na kasalanan mula po sa ating pong ama na si Adan. Nakakalungkot man, but we cannot do anything but to accept the truth. Dahil ang sabi ng Diyos, kailangan nating malaman ang katotohanan, masakit man, pero ang katotohanan at sa katotohanan ang magbibigay sa atin ng kalayaan, and the truth shall set you free. Kaya salamat sa Panginoon, for Jesus Christ is the way, tamang daan, the truth. Siya nga po ang katotohanan at siya ang buhay. Buhay na walang hanggan. At lahat ng ito ay makakamtan natin dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. When He came to die for us. He came to die for our sins. Nang siya po ay ipinako sa cross at dumanak ang kanyang dugo, mga kapatid at mga kaibigan, mga kakape, ang kanyang pong banal na dugo, ang siya pong pinambayad at pinantubos sa atin. Because we were sold out po sa pamilya ng Diablo because of sin. But because of the blood, that perfect and holy, banal na dugo ng ating Panginoon Kristo, na siya lang po ang makapagbayad, siya lang po ang tama at sapat na kabayaran ng ating kasalanan. At siya po ay namatay, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw. But before He died, He said, "It is finished." Tapos na, nabayaran na, tapos na ang misyon ng Panginoon na siya nagpunta rito. He came to die for us and to save us, and praise God for that. That on the 3rd day, He rose again. Pagpapakita, nagkaroon po tayo ng tinatawag na pag-asa. Tunay na pag-asa dahil siya lang po ang makapagbibigay sa atin nun, wala ng iba. Pag-asa ng buhay na wala hanggan ng dahil kay Kristo. Hindi po ng dahil po sa ating ambag. We don't have any ambag, mga kakape. It's only because of what the Lord Jesus Christ did on the cross of Calvary. That is complete. And praise God for that. Ang kailangan na lang po natin gawin ay manampalataya sa Kanya. Kailangan natin siyang tanggapin, kilalanin sa ating pong buhay with all our heart. Hindi lang po yung hanggang sa salita lang po tayo. Dapat we should accept, we should receive the Lord Jesus Christ in our hearts. Dahil yun lang po ang ating pag-asa. For the reason of we don't know what will happen to us tomorrow. Hindi po natin alam kung ano mangyayari sa atin mamaya. Kaya nga lagi kong sinasabi ito at binabangkit most of the time that we are together. Kaya sabi ko, napapanood nyo ako ngayon, napapakinggan nyo ako ngayon, but I don't know what will happen to me later. Yun po ang katotohanan. Dahil po maraming uri ng kamatayan. May namamatay sa sakit, may namamatay sa aksidente, may namamatay na lang dahil sa biglang hindi po inaasahan. And that's the life of man. Because we have this what we call limit or limitation of our lives. At salamat sa Panginoon dahil pinahintulutan niya tayong buhay pa ngayon. Diba? Amen for that. And we have the privilege, the opportunity to learn more from His Word, and let us remember the wisest thing that we should do in order for us to be blessed with the Word of God is to apply them into our hearts. Kaya ngayong umagang ito, pag hindi ka pa sigurado na pag ikaw ay mamamatay, ay papunta ka sa langit, it's now high time for us. This is now the right time for you to repent from your sins. Magsisi po tayong sa ating mga kasalanan at tayo po ay manampalataya kay Kristo. Tanggapin natin siya dahil siya lang po ang ating kailangan, wala ng iba. Plus nothing. Jesus Christ only. Plus nothing. Minus nothing. Jesus is complete.
All you have to do is to open your heart for God. As Jesus Christ mentioned and told us in Revelation chapter 3 verse 20, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and sup with him, he with me. Yan po ang pangako ng Diyos sa lahat po na nakakarinig ng kanyang tinig na kumakatok sa kapintuan ng ating puso, sa ating pong buhay. Buksan po natin ang ating pong buhay para sa Kanya at tanggapin natin siya, kilalanin natin siya. Atin po siyang tanggapin sa ating pong buhay bilang ating Panginoon at Tagapagligtas. If you will do that with all your heart, God will do what He promised us, and He will give us that gift of eternal life through Jesus Christ. For the wages of sin is death, but the gift of God, Romans 6:23, is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, only through Jesus Christ we can have life eternal and that assurance of going to heaven because of our faith. Yan po ang katotohanan. Kung ikaw ay nandyan ngayon at sabi mo, ay Brother Rafi, gusto ko yan. Gusto kong papasukin sa buhay ko. Dahil mula pa noon wala akong katiyakan dahil hindi ko alam kung saan ako maniniwala. Dahil sa dami ng mga katuruan hindi ko alam. Ako ay naghahanap ng katotohanan. And here it is, mga kakape. Jesus is the only way, the truth, and the life. No man, at sabi ng Diyos, na doon sa John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me, only through Jesus Christ. So why not receive Him now? Para ikaw ang magkaroon ng katiyakan sa langit. Kung yan ang pakay mo, kung yan ang decision, why not pray with me? Sabi mo sa Kanya, with all your heart, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. Pero salamat po sa pag-ibig mo at ibinigay mo ang inyong sarili para sa akin. Dumanak ang iyong dugo para pagbayaran ang aking kasalanan. Thank you for that love. At ngayon, patawad po. Patawarin mo ako sa lahat ng aking pagkakasala. Patawarin mo ako. At ngayon, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso para sa iyo. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. If you have done that, kapatid, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, doon po sa John chapter 1 verse 12, napakabuti ng Panginoon. Ang sinabi po ng John chapter 1 verse 12, But as many as receive Him, to them gave He power to become the children of God, even to them that believe on His name. So praise God for His promises. Dahil po ang kanyang pangako ay hindi po napapako katulad po natin. He is not human like us, who promise and sometimes we forgot. And praise God for His word in Titus 1:2. Ang sabi po doon sa Titus 1:2, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. So everything that Jesus Christ told us, everything that is written, at ginawa po natin, sinunod po natin yung pagtanggap sa Kanya, dahil sa tinanggap natin si Kristo sa ating pong buhay, ang Diyos ibinigay niya ang Kanyang pangako. At ang pangako na yan ay buhay na walang kan, dahil ang Diyos po hindi po nagsisinungaling kahit kailan. Salamat sa Diyos. Diba? Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yun po ang tunay na pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos dahil ibinigay niya ang kanyang pangako. At ngayon matatawag tayong anak ng Diyos dahil tayo ay nakay Kristo dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Salamat sa Panginoon. At bilang mga anak ng Diyos, napag-aralan din natin na hindi po dahil tayo mga anak ng Diyos, hindi na po tayo magkakasala. Though we all know that we became righteous in the sight of the Father because of Jesus Christ's righteousness in us. Ulitin ko po. Tayo po ay naging matuwid sa harapan ng Ama dahil po sa katuwiran ng ating Panginoon Kristo na nasa sa atin. Na ang pagpapakita na pag ang Diyos ay tinignan niya tayo po ay naging banal dahil nga po sa ating pananampalataya sa Kanya.
Dahil ang nakikita ng Ama sa atin ay ang kabanalan ng kanyang anak na tinanggap po natin. And praise God for that. And we were sealed with the Holy Spirit according to Ephesians 1:13. Na that sealing of the Holy Spirit, na hindi lang po yung na-imagine po natin na naselyaduhan po tayo o meron po tayong kwentas na meron pong tag doon that we are saved, but because of the power of God through the Holy Spirit. Ang sabi ng Ephesians 1:13, we were branded by the Holy Spirit of promise, meaning natatakan na tayo, we are already in the family of God, and we have the Holy Spirit in us that shows and that proves that tayo po ay pag-aari na ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Ama. And again, ang mga anak ng Diyos, pwede pa rin pong makagawa ng kasalanan yan. It's because we are here in our flesh. Yun po ang pagkatatandaan natin. Kaya nga po, nagkakamali pa rin tayo eh. Kaya nga po, nagkakasala pa rin tayo. Bilang in the flesh. Bilang nandito sa ating laman. Because meron pong kalayawan ito na kung minsan hindi po natin napipigilan. At doon po tayo nagkakasala sa Panginoon. And sometimes when we enjoy doing these things, when we enjoy doing those bad things, doon po tayo nagkakaroon ng tinatawag na guilt sa ating pong buhay. Na bakit ko nagawa ito? Kaya darating ang panahon, tayo po ay nagsisisi sa ating kasalanan at humihingi ng kapatawaran sa Diyos. At kung tayo humihingi ng kapatawaran sa Diyos, let us also pray to Him that, Lord, please, bigyan mo ako ng lakas to say no to these temptations. Please, Lord, I want to be used by you effectively. Dahil hindi po tayo magagamit ng Panginoon na epektibo bilang mga ilaw sa mundong ito if we will continue in sin. Hindi po kalooban ng Diyos yun. Minsan, dahil po sa kasalanan, tayo po ay nawawalan po ng gana sa paglilingkod sa Kanya. That's why meron po tayong tinatawag na backsliders, backsliding in the heart, and backsliding starts in the heart. Mga kakape. At kung hinahayaan natin yung ganon, manlalamig po tayo sa Panginoon at lalayo tayo sa Kanya. At doon mag-enjoy na naman po tayo sa gawaing makalaman o makamundo. At hindi po yun kalooban ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, kailangan nating pilitin ang ating sarili. Let us pull ourselves. Let us force ourselves to love His Word. Because magsimula po ulit tayo na pakamamahalin, pakaibigin ang Kanyang salita. Dahil dito po tayo magkaroon na naman po ng apoy na maglalagablab. Let us always do that. Pilitin po natin ang ating sarili. Dahil yun po ang dapat. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kaya nga napag-aralan natin kahapon, mga kakape, yung mga dahilan kung bakit tayo ay lumalayo, tumatalikod sa ating Panginoon, nagbabackslide po tayo. Patras po ang ating pagbuhay spiritual. It is because we are spending time with the wrong people. We are spending time with the wrong people. Imbes na tayo ang maging ilaw sa kanila, they are the one who is influencing us to do what they are doing and what they love to do. And that's the reason why tayo po ay na-influensyahan at nag-enjoy na rin tayo sa kanilang ginagawa. That's why there is a warning in the Bible in Psalms chapter 1. Buksan po natin ang Psalms chapter 1, mga kakape. At ito po ang sinasabi ng Salmo 1 at verse 1 to 5. I will read it for you. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Mapalad, masaya ang mga tao o ang mga anak ng Diyos na hindi nabubuhay sa mga katuruan ng mga hindi makadiyos, sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Nor standeth in the way of sinners. Hindi siya nakaabang sa dinadaanan ng mga makasalanan, meaning hindi natin sila inoobserbahan, because if we will observe and we always wait for what they do, the possibility is tayo po ay gagaya sa kanila, because we see and we can see that they are enjoying what they are doing, and because of that maengganyo po tayo na gagawin din yung kanilang ginagawa. Nor seated in the seat of the scornful. Huwag kang sumama sa kanila. Umiwas tayo sa kanila.
Wag tayong makisama sa lahat po ng ine-enjoy nila na somewhat we are already part of what they are doing, of their sessions. Kailangan po nating mag-ingat. At bilang mga anak ng Diyos, let us set or show them that we are different because we are children of God. We are in the family of God, and we should have that determination, and that we should be predictable, na alam nila na hindi natin gagawin at hindi na sila pwedeng kasama o sasamahan dahil sama ka na ginagawa nilang mga hindi tama. Pero bilang mga anak ng Diyos, ang sabi po ng verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Ang totoong anak ng Diyos, at bilang mga anak ng Diyos, nanlalamig man tayo, pero dapat nandun yung hunger, yung gutom o kagutuman natin sa salita ng Diyos, yung thirst, yung pagkauhaw natin sa salita ng Diyos. And the Bible says in verse 2 in Psalm chapter 1, but his delight, ang ating pong gustong gawin, yung desire po natin, yung kung saan yung kasiyahan po natin, kaligayahan natin gawin, ay yung sinasabi ng Panginoon dito na ang kanyang pong kautusan, na ito po ang magbibigay sa atin ng tunay na liwanag sa ating daraanan at magbibigay ng liwanag sa ating pong daan. Kagaya po ng sinabi ng Psalms 119 verse 105, and in his law doth he meditate day and night. Dapat gustong-gusto nating laging binabasa at inaaral ang salita ng Diyos day and night. At ang mangyari, maging mabunga po tayo bilang mga anak ng Diyos by doing that. That's why we should force ourselves to love the Word of God, dahil dito po tayo magsisimula na maglalagablab, at dito magkakaroon tayo ng desire to serve God, to do more for God, dahil yan po ang kalooban ng Diyos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. At salamat sa Panginoon. So, spending time with the wrong people, yun po ang dahilan kung bakit tayo ay hinihila at hindi po natin nagagawa yung mga bagay-bagay. Katulad ng sinabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 33, be not deceived, evil communications corrupt good manners. So, makukurap po ang ating pong buhay, ang ating pong kaugalian, pag tayo po ay laging kasama ng mga taong corrupt din ang kanilang pong isipan. And that's the reason why we go backslide. People or the children of God are backsliding because they are spending time with the wrong people. Number 2 is that we are spending time in the wrong places. In the wrong places. In the wrong places. Alam mo, hindi pwede. Hindi dapat yung lugar na yun. Bakit mo pupuntahan? Alam mong cocktail party yun. Bakit ka pa pupunta? Alam mong ang pupuntahan mo ay inuman o diskuhan o whatever na kaagawa ng mga mali. O kaya ang mga papasukin natin ay sabungan o sugalan, di ba? O yung mga pot sessions na sinasabi na whatever sessions that we know, the places and where alam natin ang temptation ng diablo ay nandoon. Why go there? And because of spending time in that wrong places, ano mangyayari sa atin? Tayo po ay may influensyan, and we will do the same. At minsan, pag sinasabi natin, di ko naman ginagawa yun, nanood lang naman ako. Sabi nga, birds that have the same feather flock together. And yes, you are putting yourself in danger because alam mo ng hazard, mali yung lugar, pinupuntahan mo pa. And we should have that determination or that decision not to go on those places because mapapariwara lang po ang ating pong isipan at yak dahil po sa pumapasok sa ito. Tandaan po natin to, in everything that we insert or put in na pumapasok po sa ating ear gate, sa ating eye gate, yan po ang nabubuo sa ating pong utak. At kung yan ay magugustuhan po natin, it will become a routine, it will become our action. Kaya kailangan po nating laging pakalilinisin ang ating pong isipan, ang ating pong puso sa pamamagitan ng tinatawag na pag-aaral, pakikinig, pagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil ito po ang magta-transform sa ating buhay. God's Word changes lives. Mga kakape. And one reason why tayo po ay nagbabackslide is this. We are developing wrong passion. Iba po yung ating pong gustong-gustong ginagawa. Yung meron po tayong mga ginagawa in word, doon po natin pinufocus, ang ating puso ay nandun. Kung ano yung madalas nating isipin, alam natin doon po tayo masaya. Minsan, mali. Mga kapatid. And I just want to share Revelation chapter 2 verse 4.
Ito po ang ating pong laging pakatandaan. This serves as warning to all of us. In Revelation chapter 2, verse 4, ito pong sinasabi, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Let us remember our first love is none other than the Lord Jesus Christ. Because before we love Him, before we said or we told Him we love Him, He first loved us. Because that's why He is our first love. Pero ang mali dito, dahil po sa ating pong atensyon ay napupunta sa mga material na bagay, sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng temporary happiness or joy, doon po akala natin yun ang forever happiness, pero hindi pala, because there are only things na nagbibigay lang ng katuwaan sa ating pong puso saglit, pero ang pili natin doon na tayo masaya in where masama, hindi maganda. That's only showing that we are selfish, and hindi po natin iisip na yun pala ay nakakasira sa ating pong buhay spiritual. What I mean is those things that wrong practices and wrong places and wrong people in where hindi natin dapat doon ubusin ang ating mga oras at doon ilaan ating mga oras, hindi po dapat. And because of that, we have left our first love. Iniwan po natin ang ating unang pag-ibig na walang iba kundi ang Panginoon, dahil iba na ang ating iniibig. Iba na ang focus o atensyon ng ating pong puso at isipan. Kaya nga mga kapatid, we should have that yung passion sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pag-aaral ng Kanyang salita, dahil ito po ang ating pong kailangan para manatiling mainit at naglalagablab ang pag-ibig natin sa Kanya, at doon tayo maglilingkod at mas marami pa tayong magagawa for the furtherance of the gospel, para maibahagi at maikalat, maisiwalat ang salita ng Diyos, especially the word of salvation. Yun po ang ating kailangan. So, that is really the main cause of backsliding, yung mga tatlo ito. Spending time with the wrong people, spending time in the wrong places, developing the wrong passions. Misplaced priorities concerning people and places that lead to declining passion for the Savior that brought you with His life and saved you from, that bought us. Binili po niya tayo mula sa Kanyang dugo, sa Kanyang buhay, at tayo niligtas mula sa kasalanan. At ito magandang tanong. Would you rather watch television or the internet, surfing in the internet, than spend a moment with God in Bible reading and prayer? Yun po ang magandang tanong sa atin. Would you rather watch television or spend your time surfing in the internet than spending time or have a moment with God in Bible reading and in prayer? Would you rather go play some sport than be in your place at church? Kailangan natin tanongin ito sa ating sarili. Then sometimes we are having more time watching things na hindi naman nakakatulong sa ating buhay spiritual. And we enjoyed it. Of course, we are enjoying it. That's why we are there. How about we will manage our time. Tinatawag ng time management. Na kailangan if we have done watching 2 hours with Korean novelas or whatever na ating pong mga pinapanood na inaabangan, kung 2 hours, 1 hour na ginagamit, at can we spend time, the half of those hours that were wasted because of our layaw, na bakit natin hindi i-convert yun para makinig o sa salita ng Diyos, o kaya magbasa ng Biblia, o kaya ipanalangin. There are so many people, maraming mga tao na kailangan po natin panalangin, especially today, in our days, today, we are in the pandemic. We need to be serious when it comes to this task, and praying and praying and praying to others. Mga nakape, would you rather go play some sport than be in your place at church? Would you rather do things for people than doing things for God? All these things are signs of calling to
love of God. Kailangan po nating ibalik ang ating init. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Hindi sa iba, it should be sa Diyos. Okay, so kailangan natin yan. So this morning, I want every one of us to evaluate our lives. Let us evaluate our lives. Are we indeed backslidden in our hearts? Ikaw ba ay maatras? Ikaw ba ay paurong sa buhay mo spiritually? Ang ating pong buhay, has it progressed to the point that we do not care who it affects and what people think about our actions? Sometimes ganun tayo eh. Wala kayong pakialam, buhay ko to. Hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun ang ating asta. Hindi dapat tayo ganun umasta. Mga kape. We should be always aware that we children of God, people are watching us. Opo, inoobserbahan tayo ng mga tao as we observe them also. Dahil meron din naman tayong ugaling ganun eh. Nag-obserba din tayo ng tao minsan. But we, the children of God, let us expect that people will observe our actions and our decisions and the way we respond on situations and circumstances that are coming into our lives. Kaya napakabuti na ating pong alalahanin at laging isipin na nandyan po sila, nagmamasid. And not only that, there is the Supreme Being, our God, our Savior, our Father in Heaven, always watching over us. Tandaan po natin yan. Nandyan po ang Diyos, lagi nakamasid, nakatingin po sa atin. Kaya yung mga bagay-bagay na ina-enjoy natin, na nakapagbibigay lang ng encouragement sa ating laman, at gawin yung mga bagay-bagay na alam natin hindi kagustuhan ng Diyos, kailangan natin yung pigilan. Kailangan nating unti-unting tanggalin. And we should force, and again, I will tell this, I will reiterate this, we should force ourselves loving God, na kahit pakunti-kunti yung ating nalalaman at natutunan, yung pinakamahalaga dito, nagiging wisdom po ito. There must be that ladder of knowledge and wisdom with the Word of God as we go and grow and glow for God. Diba? Parang nutrition din. Go, glow, and grow. O diba? Yun ang gusto ng Diyos. And if we need that in our physical body, to feed our body with nutrients like that, go food, grow food, grow food. Kailangan din po natin yan. So, bakit go? Tingnan natin to. Go! Go ye into all the world and preach the gospel and teach all nations. Matthew 28, verse 18 to 20. Yun po yung go. So we must be working. We must go on. We must be believers in action. We must be children of God in action. In evangelizing the world. Yun po dapat ang ating pong ginagawa. Let us go for God. Amen. And at sabi dito, let us grow. Let us grow. 1 Peter 2:2. But as newborn babes desire the sincere milk of the world, that ye may grow thereby. 1 Peter chapter 5, verse 18, and so. Nandun mga kapatid, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Dapat tayo ay lumago sa biyaya ng Diyos at pagkakilala sa kay Kristo. And glow, let us shine. Matthew 5:16. Let your light so shine before men. Diba ang ganda-ganda mensahe? Let us go, grow, and glow for our Savior. And praise God for that. Napakaganda na ating pong isipin that we are not here for ourselves. We are not here for others. But we are here for God. To serve the living God. To serve people as we serve God. And to serve with humility. Yan po ang kailangan natin. Salamat sa Diyos. And again, tandaan natin, we should have that heart to do more for God. If you are saved but backslidden ngayong araw na to, ikaw ay ligtas pero alam mo nagbabackslide ka, please come to Jesus today. Confess your sins and restore fellowship with Him. At balik ka na sa Kanya at magsimula ka muli. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. God is still giving you time. And today is your time. This time is your time to come to Him and be serious in the business that God had given us. That business of spreading the gospel.
to others. Make some commitments to be faithful to do so. Let us have that mind. Let us walk with Him. And let us be faithful. Let us do our best na manumbalik yung ating dating sigla sa Panginoon. Kung ikaw ay nanlalamig na sa Panginoon, and again, kung ikaw ay nanlalamig sa salita ng Diyos, pilitin mo ang sarili mo. Force, push, pull yourself para pakaibigin mo din ang kanyang salita at doon po tayo magsiulang mag-grow ulit at gawin natin whatever the resources that we have in order for the furtherance of the gospel. Why not use them? Your treasures here on earth, use it and convert it to become treasures in heaven. Yan po ang dapat nating pakatandaan. If you are not saved ngayon, pag hindi ka paligtas, why not come to Jesus Christ and receive Him as your Lord and personal Savior? At kung ngayon ka lang dumating at hindi mo napanood yung unang parte ng ating pong mensahe, you need Jesus Christ into your life. Bakit? Walang kwenta, walang kabuluhan, walang patutunguhan, walang bibigay sa'yo at idulot sa'yo ang mga ating na pag-aralan. Nagiging knowledge lang ito at hindi magiging wisdom na magiging knowledge if you don't have the right relationship with God. Kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Kung hindi mo pa tinanggap si Jesus sa buhay mo, why not pray to God? Why not accept Him today? Because He alone is the one that can save you. Awanan ti sa bali, wala nang iba, no other else, only Jesus. There is only one name given to us up from above, from heaven, that can save us, and that is the name Jesus Christ. Siya lang po ang ating kailangan. At in our lives as Christians, we should live for Him because that is what He commanded us to do so. Na pagningningen po natin ang kanyang pong ilaw, ang ating pong ilaw na nasa atin na walang iba kundi si Jesus. We need Jesus. Let us always remember that you are not here for your own selves, but we are here for God. Praise be the name of the Lord. At dating ba ng panahon, God will get us, God will fetch us. We all know that we will go to heaven because He promised us that He will do it. Dahil nga po, nasa kanyang pong salita, and He will never lie. And that's what God said. Salamat sa Diyos. So, kung ikaw ay nalamig, bumalik ka na sa Panginoon. Kung hindi ka paligtas, hindi mo pa tinanggap si Jesus, tanggapin mo na siya ngayon. Yan ang kailangan mo ngayon, kaibigan. And again, if you want to receive Jesus Christ into your heart, why not pray with me? Sabi mo lang sa Kanya, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapaparusahan sa impyerno. Pero salamat, Ama, dahil binigay mo ang inyong anak para sa akin. At salamat, at ngayon, tinatanggap ko siya sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dakila namin Diyos, maraming salamat po. Salamat. Salamat po sa biyaya. Salamat po sa katuruan. Salamat, Panginoon, sa desire na binigay mo sa amin. Salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makalapit sa inyo. And yes, Lord, nilalapit po namin sa inyo ang bawat nanonood at nakikinig ngayon at manonood pa at makikinig pa. Lord, please work in our lives. Nalat po kami magkaroon po kami ng isang hangarin kundi ang may pakita ang iyong buhay sa aming pong mga kaibigan, sa mga katrabaho, sa mga kabarangay, that we should live for you, that we may be a bright light and show you and share your word to them, so that we can prove that we are your children, and we as your witness, we should open our mouths to share the gospel. And again, Lord, bless each every one of us, bless our families. Please, Lord, help us in our daily tasks, and as we sleep, so sa mga matutulog na, please, Lord, bantayan mo sila, bigyan ng kalakasan. Sa mga pagtatrabaho po, bigyan mo sila ng kalakasan para sa magtrabaho. Please protect them also. Lord, please bless also those who will celebrate their birthdays today and those who will celebrate their anniversaries. Please bless them more with good health and strength. And of course, Lord, that they may use this new chapter of their lives, praising you, glorifying your name, and appreciating everything that you are doing in their lives, and so we are. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. We give you all the glory, Lord. Salamat po sa inyong ginagawa sa aming pong buhay.
sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Salamat sa Panginoon. Let us play now the birthday song for the birthday celebrants. Ang oras po natin ay 6:33. That reminds about the Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Do you believe that? Praise God. Happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants. Happy birthday. Happy anniversary sa lahat po ng mga mag-anniversary. Happy birthday. Thank you po mga kape. Salamat. Maligayang party. Maligayang party. Maligayang party sa'yo. Joy Love, AJ, MJ, happy birthday. Jennifer Rapacon, kay Hyacinth Chudoro, kay Sheira Espejo, kay Angeles Simon, kay Alfredo Pascual, kay Dalea Espetero, kay Lita Dumingsil, kay Dennis Domingo, happy birthday, kay Julie G. Menoro, kay Rafi Alonso, happy birthday Rafi Alonso, kay Shenariel Marie Kamagin Ubay, happy birthday sa iyo. Kay Sheila Sadiri, happy birthday. Kay Nadine Kinsaat Santiago, happy birthday sa inyong lahat, and happy anniversary sa lahat ng mga mag-anniversary. Salamat sa Panginoon. Maligayang party sa'yo. Maraming salamat sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. God bless you all, mga kakapit. Ulan ngayon, mukha mo'y masaya. Sana'y marami pang birthday. Thank you very much, Ma'am Los Belda Gehete Alonso. God bless you po. May God bless you. Maligayang bati lahat ng mga celebrants. May God bless you more with good health. Maraming salamat po. Thank you very much, kapatid na Gina, of course, kay Ma'am Rita for the projection of the word or posting the verses. Salamat po. Okay, so habang in-scroll ko po, baka meron pa mga kailangan pong batihin o mabati na birthday. Maraming salamat sa inyong mga tulong. I do really appreciate what you are doing. Yes, thank you very much. God bless you all. Ma'am Deborah Pedro Valdivino, maraming salamat po. Doktora Modesty Armina Corpus, maraming salamat po, Doktora, sa lahat po ng iyong tulong, and even for the mga gamot na inyo pong reseta para sa akin. Maraming salamat, Doktora, and of course for your help. Salamat po, maraming salamat. Of course kay Manong Nixon, thank you very much. Manong Lalin Pascual, of course our condolence sa ating pamilya Pascual Alonso, kay Lula Inga and to her families. Of course, Lorenz, sa Hernando family, Abulala family, kayo po lahat po na aming pong kabarangay na nagdadalamhati ngayon. Manang Margie Aglipay, thank you very much. Brother Marcelino Pablo Gutierrez, ang ating pong kasama sa KPRP sa 50 Radio Hawaii, Pinoy Power Media, Pinoy Power Radio. Maraming salamat po sa LMJ Online Home Radio, sa lahat po ng mga kalababol, mga kape, mga kapatid, at mga kapower, at mga kalabs na rin dito. Thank you very much. Brother Rodolfo Delere, thank you very much. Danny Ganot, of course kay Manang Juby Ganot, Rosalia Vero Maningas, kay David Asuncion Maningas Sr., Rodelia Baca, condolence din po sa inyo, kapatid na Rodelia, and of course may the Lord continue to bless you and comfort you, the whole family, kapatid na Rodelia Baca. Dayan Gawiran Tomas, thank you very much. Ardiel Joseph Gonzalez, of course kay James Abragar. Okay, so patutugin na po natin ang awiting siya, dahil wala na po tayong ibang lalahati kundi ang Panginoon Diyos, dahil po sa kanyang ginagawa sa atin araw-araw, oras-oras. Maraming salamat sa Panginoon. May kaguluhan. Aidan Gonzalez, good morning na be. Walang patutunguhan.
bigat Manong Lalin Pascual, Lorenzo Pascual, salamat. ang kahantungan. Julius Francisco, salamat. Good morning. Ngunit salamat, ako'y Sir Crisanto Aroseo, thank you very much, sir. Higyan niya ng Sir Jack Ibagbaga, Tarakit Yamianan, thank you very much. tanging kay Jesus. Manang Imelda Marcos Baguyo, salamat po. Tagumpay. Sharon Calibo Abdang, thank you very much po sa lahat ng mga viewers at listeners ngayon. Patnubay siya. At kay kapatid na si Elijah Abad Bartolome, salamat kapatid. Siyang sa akin ang Ang nagbigay nagbigay buhay. Manang Roquel Bumanglag, Manong Kadyo, kay Kapitana Marlene Juan Resquier, Kapitana Taramat, salamat po. Carol Suko, maraming salamat kapatid. Kumusta ka na, Brother Carol, Pastor Carol Suko? Siya ang tanging Panginoon Magpakailan Manang Elizabeth Cirilo, maraming salamat. Ma'am Deborah Pedro Cirilo, kay Ma'am Elamar Serrano, of course kay Judy and Brenda Rosales. Maraming salamat sa Panginoon. Siya lang dapat ang ating pong pinalhati sa ating pong buhay. Ako malulumbay, si Jesus ang laging karamay. Siya ay akin, ang ako'y Sa Kanya. Siya ang aking patnubay, siya ang ating gabay. Silang sa akin ang nabigay buhay. Si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang Patigiti frontliners, may aming barangay, gananos kayo, kabsat. May God continue to protect us all, mga frontliners. Mga PNPs dyan sa Ilocos Norte Provincial Police Office. Dito sa PNP Lawag, lahat po ng mga kawani ng gobyerno na tumutulong para sa ikabubuti ng mamamayan. Patuloy lang po tayo at ating po ilalahati ang ating Panginoon bilang paglilingkod sa Kanya. Okay, panahon na po para magpaalam po ang lingkod po si Brother Rafi, si Kakot Paing na nagsasabi sa inyo na sa lahat po ng sitwasyon sa buhay, mapanegatibo o positibo, huwag po natin kalilimutan. Unahin po natin ang Diyos. God first. Amen? Stay safe. Do good to others. Follow the guidelines. Support the LGUs. Respect the frontliners. Good morning, Sir Mina Pascual, and of course, kay Larry, the Pascual family. Share your blessings. Pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all.